Mula kay Pinoy Mystery Channel, ang propesiya ay natupad na, ang pagbagsak ng Babylonia. Well, ang pagkakaalam ko nito mga kapatid, itong Babylonia ang huling imperyong natatag sa sinaunang Mesopotamia dahil kontrolado ng Persyang, tinatawag na itong Persyang Imperyo ng Babylonia. Ang huling pinuno ng imperyo ay si Philip II Ptolemaeus, tuluyang bumagsak ng imperyo sa pananakop ng mga sundalong Romano. So itong ang maraming hari dito sa makasaysayang lugar tong Babylonia talaga. Yung palagi itong sinasakop ng mga sundalong Romano. At itong hari dito ay nung una si Haring Nebukadnezar, yung gumawa ng gintong rebulto na sinabi na yun daw ang kaniyang Diyos. Okay, so mula kay Pinoy Mystery Channel mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at kung trip nyo ang ganitong channel niya ay mag-subscribe ka na, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko Pinoy Mystery Channel. O huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ni upload ko araw-araw. Minsan ang salita ko mga kapatid, minsan na medyo na bubulol ako, hindi kasi ako pure na Tagalog eh. So itong interesting topic nito ay bibigyan lang natin ng reaction video ito mga kapatid. So hindi ko masyadong alam itong nung nakaraan talaga ng Babylonia. So well, yung sinabi ko kanina ay nabasa ko lang naman yon sa encyclopedia nung high school pa ako. Okay, so wag na natin patagalin pa mga kapatid. Wala na tayong hinihintay. Simulan na natin. Sa naganap noong taong 539 BCE. Ito ang pakinggan kung tugma ang propesiya sa nakasulat sa kasaysayan. Kung taliwas ang dalawa, ibig sabihin lang na ang propesiya ay bulaan, at maaari ang iba pang mga nakasulat sa Biblia ay kalokohan lamang. Pero kung tugma sa kwento ng mga historians, mapapatunayan na mayroong kredibilidad ang mga testamento. Ano ba ang Babylonia? Ayon sa History.com, ang siyudad ng Babylonia ay tinatawag ng taong 2300 BCE ng mga sinaunang taong naiwikang Akkadian. Mga 70 kilometro ang layo nito mula sa ibaba ng Baghdad na napapagitnaan ng mga ilog Tigris at Euphrates, kaya binansagang Mesopotamia. Isa sa mga unang namuno doon ay si Haring Sargon, yung mga tribo ay hiwa-hiwalay pa. Pero nang tumagal ng ilang daang taon, naging isang malaking siyudad. At sa gitna ang kaharian ng Babylonia. Mula noon ay taguyod ang batas at lahito ng gobyerno. Nagpatayo din sila ng mga gusali, mga sambahan at kalsada. Naging sentro ito ng kalakalan at tumunlad ang lupain. Tumapag ang pamunuan. Taong 689 BCE, nawasak ang kaharian sa isang malaking digmaan. Tinalo ito ng mga Assyrians sa pangunguna ni Haring Sennacherib. Pero paglipas ng mahabang panahon, pagdating ni Haring Nabopolassar at ang anak nitong si Nebuchadnezzar, itinaguyod na muli ang bagong kaharian ng Neo-Babylonia. Ngunit hindi katulad noong sinauna, siniguro ng bagong pamunuan ng bagong syudad ay mananamasa ng lubusan. Subalit kung may simula, mayroong katapusan. Ganito man ang patuloy ng balak ng pamunuan sa bagong Babylonia. Ang bahayag sa ancient Mesopotamia ay napapalibutan ng buong syudad ng mga higanteng pader. Sa gitna nito ay tahanan ng mga sundalo, mga kanton ay tore at istasyon ng mga pantay. At ang ilog ay hinihig sa harapan mismo upang hindi makatawid ang kahit sino. Ayon sa ibang ulat, mayroong walong parang kahangyari sa bakal kapalabas at papasok ng syudad at may pangsara sa ilog ng Euphrates na dumadalo sa gitna nito. Ang pinakalagarang gate ay ang Ishtar's Gate na may bumilawin na kanso. Mula noon, hindi ito nasakop ng kahit sino at hindi rin nagatid ng ibang
kaya ito naging karibal ng Ehipto sa kakayahang militar. Ayon din sa ulat, ang doble pader ng Babylon ay isa sa pinakamatibay sa buong mundo. Kaya tinawag ito The Impregnable Gates of Neo-Babylon. Paano bumagsak ang makapangyarihang Babylonia? Marami ang naniniwala na ang pagkatalo ng Babylonia ay nakakagulat. Hindi dahil sa ito ay natalo sa digmaan, pero dahil sa natalo ito nang halos walang labanan. Sa libro ni Isaias, Kapitulo 13, sa unang berso ang sabi, ito ang mensahe tungkol sa Babylonia na ipinahayag ng Panginoon kay Isaias na anak ni Amos. Sino ang lalaking si Isaias na binanggit sa Biblia at ano ang balita tungkol sa Babylonia? Ang pahayag ng Oxford Bibliographies na ang lalaking si Isaias na anak ni Amos ay nabuhay noong mga panahon ni Haring Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah ng tribo ng Israel. Mga kalagitnaan ng taong 700 BCE, kasabay ng pag-aaway ng mga Assyrians sa lupain ng Babylonia. At ano ang pahayag na ibinigay sa propeta? Sa libro ni Isaias, Kapitulo 13, ika-19 na berso, ang sabi, ang Babylonia ay kahariang pinakamaganda sa lahat ng kaharian. Ipinagmamalaki ko ng kanyang mga mamamayan, pero wawasakin ko ito katulad ng Sodom at Gomora. Batay sa Biblia na mawawasak ang kinatatakutang kaharian na napapalibutan ng mga dobleng higanteng pader na may mga matatayog na tore na sundalo, ang binansagang impregnable walls o mga pader na hindi mapapasok, napapaligiran ng nilihis na ilog ng Euphrates. Kaya kung titignan ang propesiya, mukha nga namang mahirap paniwalaan na ito ay magagapi sa isang iglap. Pero tinitali ito sa Kapitulo 45 mula sa unang berso ang sabi, ito ang sinabi ng Panginoon kay Cyrus, buksan mo ang mga pintuan ng kanilang mga lungsod at agawin at hindi na ito isasara. Ako ang maghahanda ng iyong dadaanan at papatagin ko ang mga bundok, gigibayin ko ang mga pintuang tanso at ang mga tarangkahan bakal nito. Malinaw ang sinabi ayon sa propesiya na isang Cyrus ang magbubukas sa pintuan ng Babylonia at sasakupin ito. Gigibayin din ang mga pader para kay Cyrus na tila ba masasakop ang kinatatakot ng kaharian sa isang iglap. Subalit ang tanong ay, naganap pa ito? Ayon sa History Channel, mga taong 539 BCE, ang dakilang hari ng Persia, ang nagngangalang Cyrus the Great, ang lumupig sa Babylonia at nasakop ng imperyo ng Persia. Kung hindi ka makapaniwala, si Haring Cyrus na rin ang nagkwento sa tinaguriang The Cyrus Cylinder. Ayon sa British Museum, nababasa sa sinaling wika na nakaukit sa clay ang kwento ng hari. Nakasama nito ang kanyang maraming sundalo at nakapasok ng walang away o kahit labanan hanggang sa Shuwana at sinagip nito ang syudad ng Babylonia sa kahirapan. Patunay ng propesiya ng Isaias na nabuhay mga 200 taon bago bumagsak ang Babylonia ay nagkatotoo. Bukod dyan, kasama sa propesiya ang pinakahuli ng syudad na sinabi sa libro ni Isaias, Kapitulo 13, ika-20 verso. At hindi na ito titirahan magpakailanman. At ito nga ang nangyari dahil hanggang ngayon ang lugar ay inabandona. Bagamat sinubuhang itayin ito ng ilang pinuno katulad ni Saddam Hussein, hindi na naibalik ang kadakilaan ng sinaunang kaharian. Isa pang patunay sa nasabing propesiya. Ang gabi ng syudad ay makikita ngayon sa Al-Hilaf na nasa probinsya ng Babil, mga 70 kilometro sa bandang ibaba ng Baghdad, kapital ng Iraq. Ito ang pinakamahalagang parte ng kasaysayan sa Mesopotamia. Ginawaran din ito noong taong 2019 bilang isang UNESCO na pinag-iingatan ng United Nations at tinawag na Jewel of the Ancient World. Sa
Kasalukuyan dinadagsa ng ilang daang mga turista kada taon ang dating syudad. Puno ng alaala na naging bahagi ng kasaysayan hindi lamang ng Iraq, pati ng buong mundo. Ngayon ay halos natabunan na ng mga gumagapang na halaman at makapal na alikabok ang dating kinatatakotang kaharian na pinalilibutan ng impreg na bulwos. Anong aral ang mapupulot dito? Naniniwala ka man o isang ateista, mahirap ipagkaila ang pagkakatugma ng propesiya sa Biblia at sa nakalagda sa kasaysayan. Hindi man detalyado ang paglaad, ang kwento ay tumpak. Kaya may mga nagsasabi na dahil sa naganap at nangyari sa Babylonia, walang duda na ang mga bagong propesiya ng Biblia hinggil sa hinaharap ng sanlibutan ay magaganap din sa takdang panahon. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong paunawa sa mga kasaysayang kapukulitan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Well, grabe din naman itong ano no, itong kasaysayan ng Babylonia, no. So, yung ano, yung hindi naniniwala sa Diyos sa Biblia, o ito daw si ano, yung sabi-sabi nila, ito daw si Isaias, hindi daw ito totoong tao. Ito daw ito ay ang ano lang, isang katang-isip lang. Itong si Moses, katang-isip lang daw itong Ten Commandments. Hindi daw sila totoo, pero ano nangyari dito sa Babylonia, yung propesiya na pababagsakin ng Panginoong Diyos ang itong kaharian nga ng Babylonia ay nagkatotoo. So kahit ano pa talaga ang kahit ano pa talaga ang tibay niyan, kahit mga tanso pa yan, mga ginto pa yan, o kahit anong tibay niya ng palasyo, kapag sinabi ng Diyos na pababagsakin niya, siguradong matutupad kasi Diyos yan eh. Kapag sinabi ng Diyos na na itong nakasulat sa Biblia ay totoo, natotoo talaga kasi ito ang salita kasi ang Biblia ay totoo at ang nakasulat diyan ay salita ng Diyos at ang mga propesiya diyan ay totoo. Yung hindi lang ito hindi itong yung mga atheist, hindi naniniwala sa Diyos, ay bahala na sila. Kasi mamumroblema na sila pagdating ng paghukom ng Panginoong Diyos. So okay, bagong kaalaman na naman ito, no, mga kapatid natin yang mananampalataya diyan. Yung bagong kaalaman na nito kay Pinoy Mystery Channel. So ko rin to na ngayon ko lang ito na laman ito. So ito ngang Babylonia nga, ito daw ay dinadayo ng mga turista. Kita niyo naman nagpa-picture sila doon. Grabe itong sikat na sikat itong Babylonia. Makasaysayang lugar kasi ito eh. Talaga ito, grabing giyera. Nung una wala pang mga baril, yung mga gamit pa nila mga espada, itong mga matataas na spear, mga matatalim na kahoy sa dulo. Itong panggamit nila, yung mga armor nila. Ito grabing madugong away ito nung una. Okay, so hindi na tayo magtatagal mga kapatid. Magbabalik tayo sa susunod nating bagong reaction video at salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Peace out.